Maligayang araw mga bata! Ihanda ang iyong sarili, manood at makinig ng mabuti para matuto. Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan na natin ang mga salitang pamalit sa pangalan at ito ay tinatawag nating panghalip. Ngayong araw ay may panibago tayong paksang pag-aaralan. Pero bago tayo magsimula, tukuyin natin ang ipinapakita ng larawan. Ano ang ipinapakita ng larawang ito? Tama! Ito ay umiiyak. Ano ang ginagawa ng bata? Magaling! Siya ay nagbibisikleta. Ano naman ang ipinapakita ng larawang ito? Tama! Siya ay sumasayaw. Ano naman ang ginagawa ng bata? Siya ay naglilinis. Ang babae ay naglalakad. Ano naman ang ginagawa ng mga bata? Magaling! Sila ay naglalaro. Alam niyo ba ang tawag sa mga salitang ito? Ang tawag natin sa mga salitang ito o mga salitang kilos ay pandiwa o tinatawag natin ito sa salitang Ingles na verb. Ang pandiwa, ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Narito naman ang tatlong aspekto ng pandiwa. Una ay ang pandiwang pangnagdaan o naganap na. Pangalawa ay ang pandiwang pangkasalukuyan o nagaganap. Pangatlo ay ang pandiwang panghinaharap o magaganap pa lamang. Ngayon, halina at talakayin natin ito isa-isa. Una ay ang aspektong pangnagdaan o naganap. Ito ay nagsasaad ng kilos na tapos na o naganap na. Sa aspektong pangnagdaan o naganap ay gumagamit tayo ng panlaping nag at sinusundan ito ng salitang ugat. Halimbawa, nagtanim. Nagtanim. Lahat ng mag-aaral ay nagtanim sa paligid ng paaralan. Ang salitang nagtanim ay tumutukoy sa aspektong pangnagdaan o naganap. Ikalawang halimbawa, gumagamit din tayo ng panlaping na. At ito ay sinusundan ng salitang ugat. Halimbawa, natanggap. Natanggap. Natanggap ni Ana ang liham mula sa kanyang kaibigan. Ang salitang natanggap ay tumutukoy sa aspektong pangnagdaan o naganap na. Gumagamit din tayo ng panlaping ni at ito ay sinusundan din ng salitang ugat. Halimbawa, nilagay. Nilagay. Ang mga bulaklak ay nilagay niya sa paso. Ang salitang nilagay ay tumutukoy sa aspektong pangnagdaan. Gumagamit din tayo ng panlaping at sinusundan ito ng salitang ugat. Halimbawa, umikot. Umikot. Ang salitang ugat sa salitang ito ay ang salitang ikot. Umikot ang sasakyan patungo sa kabilang kalsada. Ang salitang umikot ay tumutukoy sa aspektong pangnagdaan o naganap na. Gayun din ay gumagamit tayo ng panlaping at ito ay ipinagigitna sa salitang ugat. Halimbawa, kumanta. Kumanta. Ang panlaping ay inilalagay sa gitna ng salitang ugat. Ang salitang ugat sa salitang ito ay ang salitang kanta. Kumanta sa programa ang anak ng aming guro. Tandaan, nakatutulong sa pagkilala ang mga salitang kahapon, noong isang linggo, kanina, kagabi, noong isang araw at iba pa. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Nagluto, naligo, sumulat,
nagbasa, sumayaw, tinapon, nanghiram, bumalik, kumain, naglaro. Pangalawa ay ang aspektong pangkasalukuyan o nagaganap. Ito ay nagsasaad ng kilos na ginagawa pa lang. Ginagamit sa pagtukoy ang mga salitang ngayon, palagi, araw-araw, lagi, tuwing umaga, tuwing linggo, gabi-gabi, at iba pa. Gumagamit tayo ng panlaping nag at ito ay sinusundan ng unang pantig at sinusundan muli ng salitang ugat. Halimbawa, nagsasayaw. Ang salitang ugat sa salitang ito ay ang salitang sayaw. At ang unang pantig ay ang salitang sa. Nagsasayaw ang mga mag-aaral na lalahok sa paligsahan. Gumagamit din tayo ng panlaping na at ito ay sinusundan ng unang pantig ng salitang ugat at sinusundan muli ng salitang ugat. Halimbawa, natutuwa. Natutuwa. Ang salitang ugat sa salitang ito ay ang salitang tuwa at ang unang pantig ay ang salitang tu. Ang mga magulang ay natutuwa kapag nakikitang malusog ang kanilang anak. At gumagamit din tayo ng panlaping at ito ay sinusundan ng unang pantig ng salitang ugat at muli ito ay sinusundan ng salitang ugat. Halimbawa, umaawit. Umaawit. Ang salitang ugat sa salitang ito ay ang salitang awit at ang unang pantig sa salitang ugat ay ang titik a. Ang mga bata ay umaawit ng masaya at sabay-sabay. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Nagluluto, naliligo, sumusulat, nababasa, sumasayaw, tinatapon, sumasali, nanghuhuli, kumakain, naglalaro. At ang pangatlong aspekto ng pandiwa ay ang pandiwang panghinaharap o magagawa pa lamang. Ito ay nagsasaad ng kilos na gagawin pa lang o hindi pa natatapos. Gumagamit tayo ng panlaping mag at ito ay sinusundan ng unang pantig ng salitang ugat at muling sinusundan ng salitang ugat. Halimbawa, magkukusa, magkukusa. Magkukusa na ako sa paglilinis tuwing walang pasok. Gumagamit din tayo ng panlaping ma at ito ay sinusundan ng unang pantig ng salitang ugat at muling sinusundan ng salitang ugat. Halimbawa, makukuha. Makukuha. Ang kanyang pasaporte ay makukuha na niya sa linggo. At gumagamit din tayo ng panlaping in at ito ay idinurugtong sa unang pantig ng salitang ugat na sinusundan ng salitang ugat at ang panlaping in ay idinurugtong sa hulihan nito. Halimbawa, gagamitin. Ang salitang ugat sa salitang ito ay ang salitang gamit. Mga krayola lang ang gagamitin ko sa pagguhit sa aking proyekto. Sa aspektong panghinaharap o magaganap pa lamang ay gumagamit din tayo ng unang pantig na sinusundan ng salitang ugat. Halimbawa, kukuha. Kukuha. Ang salitang ugat sa salitang ito ay ang salitang kuha at inulit lang lamang natin ang unang pantig nito. Kukuha ako ng mga gamot ni Lola sa kanyang kwarto. Tandaan, nakatutulong sa pagtukoy ang mga salitang bukas, mamaya, ngayong Sabado, sa susunod na araw, at iba pa. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Magluluto, matatakot, susulat, magbabasa, manghihiram, tatawagin, sasali, babalik, matutulog,
maglalaro. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga aspekto ng pandiwa. Sumayaw, sumasayaw, sasayaw, tumawag, tumatawag, tatawag, bumalik, bumabalik, babalik, kumain, kumakain, kakain, bumasa, bumabasa, babasa,